morning again! It's a beautiful day. It's a beautiful Saturday. So, nasa daan po kami today going to far away. Sa Chatham kasi may basketball yung aming anak. So, para hindi antokin yung aking driver, magkwentuhan muna tayo. Kwentong kalye. So, kumusta naman po ang lahat sa Pilipinas? Ang ating mahal na Pilipinas, kumusta na? Kasing mahal na rin ba ng gasolina ang Pilipinas? O kamahal-mahal pa rin ba ang Pilipinas sa ngayon? So, maraming balita, maraming chika-chika, maraming kaganapan ang Pilipinas despite sa gera, despite sa flood control, lahat na lang meron tayo, top-notcher tayo sa news ever, di ba? So, kumusta po ang lahat? Sana makakayanan pa rin natin. Nasaan na ba ang presidente? Ilang araw nang nawawala? Baka nandito na sa Canada, hindi lang natin alam. May presidente ba kayo sa Pinas? O talagang namasyal na lang siya? Diba? Ganun talaga. Kailangan natin magpatuloy sa buhay kahit ano man ang mangyari. No? Wala naman siyang kinalaman sa totoong buhay natin, diba? Di naman siya nagbibigay ng bigas. Di naman siya nagbibigay ng ulam. No. So sana mapansin niya yung krisis ngayon. Sana matugunan niya yung mga pangangailangan in a simple or in a little way ng mga tao. Kasi ang kawawa ngayon yung mga ordinaryong Pilipino na walang-wala talaga or konti lang yung income nila kasi diba, ang mahal. Yung bigas nga daw, 60 na per kilo. OMG. Paano na lang yung mga walang pambili ng bigas? Paano na lang yung umaasa once a month or kinsenas katapusan lang ang sahod? Yung tamang-tama lang na bibili everyday. So, paano sila bibili? Kamahal na pala ng bigas. Yung gasolina, okay lang naman yun. Ang apektado lang naman dyan, yung mga may kasasakyan. Pero yung mga katulad sa amin na nasa probinsya, pwede pang lakarin at i-bike, okay, maglakad na lang. Diba? Pero yung mga basic needs, nag-i-increase na rin. Kasi ganun talaga ang sakit natin sa Pilipinas eh. Pag mataas ang gasolina, tataas ang bigas, tataas lahat ng bilihin. Na kung tutuusin, pwede naman muna nilang i-control. Nasa gobyerno yun. Pero wala eh. Sinamantala din ng mga negosyante. Kasi doon lang din sila kumukuha ng profit, di ba? So, sana ma-okay na tong gera sa world para maibaba na yung gasolina at medyo magmura naman po yung bigas. Hindi yung mapapamura ka sa presyo. Sabi pa sa mga nababasa ko, di ba? Pero ganun pa man, sa ngayon, since hindi pa natin alam, indefinite pa yung sitwasyon, lalo na sa Middle East, so kailangan muna natin kumapit sa sinturon. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa buhay, kailangan natin dumiskarte paano tayo makatipid, paano tayo mamuhay ng kahit man lang simple pero nakakakain pa rin ng 3 beses sa isang araw, di ba? Yun talaga ang pinaka-importante eh. Hindi naman luxurious yung ating hinihingi, kundi basic lang naman yun eh, mga basic needs. Di ba? So, kumusta naman ang aking driver there? Are you still alive and kicking? Yeah. Akala ko you're not alive and kicking na, kaya ako na lang nagsalita dito. So, juicy fruit? Wala man tayong juicy fruit. Juicy fruit. Wag na lang, wala nang juicy. Juicy.
Alam niyo ba yung kwento na yon, yung mga juicy? Ng unang panahon. Ngayon hindi na juicy fruit eh. Meron pa rin naman, yung juicy fruit pala, nakita ko sa nakita ko sa mga grocery store or mga stores dito sa Canada. Meron din, so international pala ang juicy fruit. Hindi pala yan, I thought all along na sa Pilipinas lang yung juicy fruit, yung yellow, yung original. Meron din pala yan dito. So it's an international brand. Yan talaga ang ating partner sa buhay pag nagbabiyahe tayo, di ba? Sa sa atin naman, ginagamit lang natin yun pag meron tayong atin ng mga kung ano-ano na lang, or hindi naman sa pagbabiyahe kasi hindi naman tayo nagda-drive. Natutulog nga lang tayo sa bus, natutulog lang tayo sa jeep, di ba? Nagaganon lang tayo pag may fiesta para hindi tayo nagtututbrush sa susunod. Mamiesta tayo sa sunod na bahay. Napunta tuloy sa fiesta. So, bakit napag-usapan yung fiesta? Kasi May na. Sa Pilipinas kasi, usually, especially sa Mindanao, pag May, fiesta na. Yun nga ang pinag-uusapan namin ngayon. Paano na lang yung, kasi it's fiesta time next month sa Pilipinas. Paano na wala nang mag-fiesta? Sabi ng tatay ko, mas marami nga daw ang attend ng fiesta kasi para malibre sila kahit papano ng lunch or dinner or yung iba breakfast pa. Pero paano naman yung nagpi-fiesta, di ba? Doble-doble yung presyo. Wala ka nang mabibili. Yung 100 pesos mo siguro ngayon, baka isang sibuyas o 3 sibuyas na lang mabibili mo, di ba? Sa kamahal ng, sobrang mahal ng mga goods natin sa Pilipinas. Pero wala tayong magagawa eh. So, titipirin na lang muna natin. Magluto na lang tayo muna ng walang sibuyas. Or, sikapin natin na maging creative. So, magtanim tayo sa bakuran para at least time will come, meron tayong maaani or aanihin, di ba? Kung ano-ano na lang po ang aking sinasabi, ganun talaga. Pag Pilipinas ang pag-uusapan, ang dami kasi nating pwedeng pag-usapan sa Pilipinas, lalo na sa sitwasyon ngayon. Mapapolitika, mapagiyera, mapasitwasyon ng ating president. Marami po tayong dapat mapag-usapan. Kaso, wala naman po tayong magagawa eh, kahit pag-usapan natin yun. Pero syempre, as a Filipino citizen, kailangan pa rin natin yun matakol kasi concerned tayo sa ating mga kapamilya, kampuso at kapatid sa Pilipinas. O, di ba? Yung 3 higanteng network at sa may SMNI na ngayon, meron ng bilyonaryo, ang dami ng station, no? Siya, hindi nag-news eh, hindi natin alam, di ba? Umaasa na lang yung mga tao ngayon sa social media. Sa social media na lang nag-aaway-away. Sa social media na lang kumukuha ng news. So, sa social media na lang din ako nagkukwento. Kasi ito din naman ang ating outlet, lalo na kami na nasa mga OFWs, mga nasa abroad. At least dito namin nasasabi yung aming naramdaman. We have still a freedom of speech. So, ano man ang ating naramdaman, nasasabi pa rin natin. Diba? So, yun lamang po ang ating kwentuhan for today. And then, always remember na ano man ang sitwasyon natin sa buhay ngayon, kailangan pa rin nating magpatuloy, magdasal, na sana balang araw uhupa na yung gera at back to normal na yung ating sitwasyon. Tapos yung ating mga mahal sa buhay na nasa Middle East, you're always included in our prayers. At sana matapos na rin yan para makaginhawa naman kayo ng maayos, no? Ginhawa is Bisaya din yun pala. So yun lamang po. Thank you for watching and be happy
and stay kind. Babush! See you on my next video. Bye!